At sa lahat ng mga pinag-uusapan ngayon na revolutionary government, dapat na daw bumaba sa pwesto si Pangulo Marcos, anong mangyayari doon? Handa na ba tayong talikuran ang ating saligang batas sa pamamagitan ng pag-take over daw ng militar para sa isang revolutionary government? Handa na ba kayo sa mga isasagot ni People Power veteran, retired Colonel Ariel Querubin? Thank you very much po. Nandito po kayo. Yeah, magandang araw sa iyo, Corina, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong programa. Opo. Okay. Kayo po ba ay dediretso na po ako, ano po? Kayo po ba, well, you've been monitoring everything that's been going on. Una sa aking isip, ang dami kasi mga kwento na nagkakaroon po daw ng mga meeting-meeting, ang mga retired general. Sabi ko talaga, pagsasama-samahin ninyo yung mga retired na yun, na iba-iba ang mga politika nung mga panahon na sila mismo ang nagsasagupaan sa isa't isa. So, gaano po katotoo na kasama po kayo dito sa mga nag-uusap-usap sa mga posibilidad? Yeah, naimbita tayo dito one time. Actually, hindi man ako talaga active na yung regular na nag-a-attend. Pero I was convinced ba na mag-attend nito kasi sa palagay ko naghahanap din kasi sila ng pwede nilang maasahan din kasi veterano na nga tayo sa mga ganyan, di ba? Tatlo na po ang inyong Yes. participation. EDSA 1, 2, and 3. 3. Yes. Okay. So, well, ang sabi ko lang nung patapos na yung ano nila, kasi I just listened to them. Mga senior officers to, have to mention their names. Tama kayo doon sa sinabi nyo na iba-iba yung affiliation nila. Iba-iba yung, kumbaga sa yung iba nag-general kay ganito, yung iba nag-general kay... Na alam din natin na hindi naman lahat na naging general kasi, ang reputation sa mga men, rank and file, maayos din. Kasi they know naman, di ba, na it's all about politics. Kung close ka doon sa nakaupo, posible ka mag-general. So, nung patapos na yung meeting na yon, bago magbigay ng closing remarks yung chairman, I asked nga na, can I just share my piece ba o kung ano? Kasi nahalata ko na masyado na tayo, parang short of, ang hinihingi short of parang revolusyon, gano'n na kasi drastic change ang gano'n ka desperado. Eto, hindi, pati rin ako, di ba? So, ang sabi ko lang sirs, good afternoon po, sabi niya. Ako, prangka po ako, 2 beses tayo nakulong di ba? Nasubukan natin namatay. Opo, naalala ko yun. So, When you say namatay, literal na namatay. Yes. You flatlined. Yes, na may cut down na Yes, So, oo. ako, sabi ko, probably next year, I'll be 70 years old. So, wala na ho bang mga bata-bata? Kasi, ang tingin ko, parang, sabi ko, naghahanap nga sila ng pwedeng, So, yun ang sabi ko lang, na hindi naman sa umaatras na tayo. Kasi sabi ko, my love for my country and people never diminish at all. No? Naandun pa rin yan. Pero, ang sa akin lang, tempered ka na, nagmelo na. Kumbaga sa Ano po yung hinihingi nila sa inyo maging spokesperson? No, parang titindig lang. Nakikita nila parang may muka ba na, Oo, na... may voice, kumbaga sa Opo. Parang banta. Well, hindi naman ganun na kasi sabi ko nga, ganun ang ko At ito na, kasi I attended that September 21, di ba, na rally. Ang, alam niyo yung corruption na issue kasi, walang pinag-iba rin yan sa EDSA 1 nung araw. EDSA 1 was a bloodless people power revolution na it was a blessing, di ba? Wala masyadong dumanak na dugo, pero we never seized that opportunity to unite. Di ba, maalala mo, wala pa rin kasi we opted to put in place people na very vindictive. So, mapapansin mo yung cycle ba, vicious cycle na paulit-ulit lang. Ngayon uli, anti-corruption ang issue, di ba? Yun ang issue nung September 21.
Pero paglabas mo na ganyan, may sumisigaw, ibalik si Duterte. May na sumisigaw na, resign, Marcos resign. So, ano ba? Hindi tayo nagkakaisa. Kung ako kunwari nasa active na military at ganito yung nakikita ko na well, kahit sabihin mo na there's that possible tipping point, hindi pa rin ako hindi kasi yung mga nakakausap natin sabi nga nila hindi sila handa na i-risk ba yung benepisyo nila na nakukuha ngayon. Kasi nung panahon namin, maliit lang yung sinasahod mo, and then yung mga gamit mo sa military, talagang yung moral ng Ng militar ng dati. militar Napakababa. dati, napakababa. So madali mo lang silang ma-recruit o di ba? I-agitate. But this time they are more discerning. Sabihin na natin, more professional sila. Ano po ang inyong mga pagkukumpara sa inyong pinagdaanan sa People Power Revolution 1, 2, and 3? There is a tipping point, hindi po Yes. ba? In the case of EDSA 1, it was, yung sunod-sunod po na mga kilos protesta pagkatapos ang pagkamatay ni Ninoy Aquino. Kaya, iyon din ang gusto ko sanang sabihin kasi Oo. even before nung namatay si Ninoy ng August 21, 1983, there was already unrest sa armed forces kasi napansin ninyo yung rivalry between mga PMAers at sa yung grupo ni General Ramos sa grupo ni General Ver. Yes. Kaya nagkaroon ng Reform the Armed Forces Movement. Ang trigger lang noon na mas madali na lang na was the death, the assassination of Ninoy, di ba? I see. In fact, there are two versions of EDSA 1, di ba? If you ask the group of Tinting Coangco o Piping o the late Butch Aquino, they will say it was a military-backed civilian revolt. If you ask Senator Enrile, Senator Honasan, iba naman ang nila kasi they celebrate EDSA anniversary dun sa puntod ni Piris Jogador sa libingan ng Mabayani. It was a civilian-backed military revolt. If you ask then Captain Kerubin and Second Lieutenant Alex Balutan, it was an aborted coup. Kasi nung mahuli namin nga yung reformist na security detail ni Bobby Ongpin nung gabi ng February 21 at 10, yun na yung pinag-umpisan dahil huhulihin na sila noon Yeah, yun. That was So, kumbaga, parang iba-iba ang mga sirkumstansya. Well, iba-iba. Right. Oh, But iba-iba. also, the church also played a role, right? Yes. Kailangan meron ding, sa palagay po ba ninyo sa panahon ngayon, kailangan pa rin ang suporta ng simbahan dahil Cardinal Sin, malaki ang kanyang papel doon sa EDSA Revolution 1. Definitely. Pero pag titignan naman ninyo, lahat ng mga exercises na yan, ang talaga nagdetermine, nag-tilt kumbaga sa the military. I see. Okay. Yun Yun ang nasa parang non-negotiable. Kumbaga, it cannot happen without the military. Yes. Oo. Yes. Okay. Sa EDSA 2 and 3, may pagkakaiba rin po ba? Yung sa mga tipping point naman doon? O sa EDSA 2 naman, di ba? Yun nga yung kinikwento ko kanina na operations officer na ako ng Western Command at that time. Magpe-present kami ng PRA ang tawag nila, Program Review Analysis. Tapos, nataon naman na may ongoing na impeachment, remember? So, ninong nung bunso ko, si JB. So, I was invited na manood nung Miss Saigon sa CCP. Paglabas namin doon, ang daming miss call na. Kasi hindi pala binuksan yung envelope, remember? So, ang unang tinawagan ko is my wife, si Pong. Sabi ko, bakit anong tumatawag ka? Dad, umuwi ka, nagkakagulo na si EDSA. And then, lumabas to si JB, sabi niya, pare, samahan mo naman ako sa Malacanang. So, sinong abutan ko doon sa Malacanang? Yung Alex Arevalo na undersecretary, yung sa computer, carry over siya from FBR, di ba? Sabi niya, sir, umalis ka na kasi pabagsak na to. Ngayon, nag-uusap kami ni General Diaz, yung PSU commander. Lumabas na si President Erap. Sino kasama niya? Manuling Ortega, Pacoy Ortega,
Ambassador Maceda, Ed Angara, and then si Noli Fentebella and Governor Rudy Aguinaldo. Pagkakita sa akin ni Governor sabi niya, Tokayo, sabi niya kay General Diaz, padala natin to si Ariel. Anyway, mga NPA naman yan nasa EDSA, pagbabarilin niya lahat. Ganon ang tingin nila doon sa Ariel Querubin, di ba? Oo. Ngayon, ako tahimik lang. Mm. Dinala na naman ako doon sa building nila kung saan naandun naman si Horacio Boy Morales, Mayor Hagedorn, at saka si Asistio. Ganun na naman ang tingin nila. Uy, si Ariel, ito, veterano na EDSA 1 Padala natin to. Sir, excuse me po, bukas meron kami presentation. My takeaway from that, Colonel, is that it is very important that members of the military, especially those in higher positions, should be thinking people. Yes. Should have true love of country, true patriotism. Kasi pag inutusan ka ng kung sinong mga politiko, baka bigla ka na lang talagang mamaril doon sa EDSA. Di po ba? Actually, yung sa akin na yun, I just, pasok dito, labas doon, pero hindi naman, But the following day, yun na maganda na nangyari. Kasi, after nung conference, yung presentation, yung PRA na yan, paglabas ko, best presenter kami, panalo ako ng laptop Pero bago ako maklaim yung laptop, dumating yung executive assistant ni General Reyes. Sabi niya, Sir, pinagre-report ka po ni Chief of Staff. Ang nadatnan ko ron was General Corpus. And then, ang bungad niya sa akin, Ariel, is it true na kasama ka sa mag-a-assault ng Malacanang? Kasama ng General Espinosa? Of course not, sir. I am operations officer ng Westcom. Paglabas ng Chief of Staff, Ariel, nandito ka pala, simple lang, huwag na tayong patagalin to. Are you for the chain of command? Of course, sir. Sige, umuwi ka na. So, umuwi ka agad ako. Pagdating ko ng Palawan, tumawag na yung the late classmate ko rin, Rafi Liano. Sabi niya, Mr. kausapin ka ng Chief of Staff. Anong sabi ni Chief of Staff? Ariel, manood ka lang sa TV at huwag ka magpapalipad ng kahit anong eroplano dyan, ha? Kasi, di ba, naandun lahat ng jet sa Palawan, Nanonood ako ng hapon na ganyan, Nagulat na lang ako, naglululundag na sila. Andun na sila sa EDSA. Pero ito yung maganda na nangyari noon. Kung natuloy yung pag-assault, kunwari ni General Espinosa, away-away na naman yan. Kaya nga, yun ang sinasabi ko na even to the Chief of Staff last time when we saw each other, na kung di rin lang kayo buo, forget it. Because the animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal. So these are all mga untold stories, lessons learned na yung Ariel Querubin, sa mga maraming pinagdaanan niya, nagmelo na. So palagay ho ba ninyo, mellow si General Bronner? Well, ganun pa rin. Ang tingin ko, sabi ko nga sa kanya, be more discerning. Kasi makikita mo nga, kung sa akin kung ang nakikita ko, hindi nga tayo united Ang issue is anti-corruption. Tapos meron nagsasabi, mag-resign si PBBM. Meron ibalik si ganito, ganyan. Ako sabi ko can you please get your acts together ba? Tapos kasi sabi ko, there's always a tipping point. And that's the time ba na gaya nung na. And wala pa tayo doon. Well, wala pa. Kaya sabi ko dapat itong nangyayari mga investigasyon kasi ang hinihingi ng taong bayan kasagutan. Dapat may makulong dito kasi yun nga yung sinasabi ko. I was twice jailed. Experienced death. Fighting for what I believed was right. I fought corruption together with Mayor Magalong. Di ba? We were jailed fighting corruption. So ngayon dapat ang napapanahon ba na maikulong naman yung mga gumawa ng mga katiwalian na ganyan, di ba? At kung hindi ito mamamadali, doon medyo delikado. Yes, yan ang na sinasabi palagi na siyempre tayo palagi naman tayo repository ng mga
lahat ng mga grievances na ganyan na natatakbuhan tayo, nahingan tayo ng advice. Yun lang yung sinasabi ko na huwag naman hahantong na magpapatayan tayo uli, ganyan, di ba? Common ang kalaban natin, yung mga corrupt na mga tao, yung mga nagnakaw ng mga ng pera ng bayan. So, yung sa EDSA Tres naman, ano naman po ang nangyari doon? Ito ngayon sa EDSA Tres, di ba? Merong rally dito sa EDSA Shrine. Organized, of course, naandun yung iglesia, naandun si JPE, naandun sila Ping Lacson, naandun sila Gringo Honasa, naandun yung Rudy Aguinaldo. Of course, they're all identified with former President Erap. Di ba? Ngayon, April 28, tumawag yung Chief of Staff, General Jumedio Villanueva. I was operations officer ng Westcom. So, sabi niya kay Admiral Rabago, Mista, kasi members ng Class 68, Mista, nandiyan ba si Ariel? Nandito sa harap ko. Pag kausapin ko, pagpasa sa akin, ang unang binitawan ko, Sir, hindi po ako kasama dyan. Kasi yung mga binanggit na mga pangalan, they were once, co-conspirators ko. So ngayon, pinagre-report ka ni ma'am. That was April 28. So April 29, uwi na ako, punta Manila. April 30 ng umaga, I was there in Malacanang. Dinaanan ako ni Secretary Bert Gonzales. Sabi, ano yan? Ba't ka nandito? Sir, reporting ako kay ma'am. Daan si, Senator Biason. Ganun din ang tanong. There was a Cluster E emergency meeting na nag-drag yan na alas 9 dapat ako meeting ko kay ma'am. Nag-drag hanggang alas 11. Gutom na ako, di ba? Yung condition ko ba, nabawas na yung bituka ko. I need small but frequent feeding. So I left. Rebelde ko hindi na, uwi na ako. Tumawag ngayon si General Braganza sa akin. Ariel, nasan ka na? Sir, gutom na gutom ako. Wala ako papasok na ako ng Marines. Dito, sa Pasong Tamo Extension. Sabi niya, balik ba ako dyan? Hindi, kausapin ka ni ma'am. Anong pinag-usapan namin ni PGMA? Ariel, can I ask a favor from you? Of course, ma'am. Ano po yon? Babaliktad daw yung Marines. Kasi yung commandant, si General Ladja, classmate nung Governor Aguinaldo, and dating katrabaho ni Ping Lacson sa PAOK, di ba? Yung nun. So, babaliktad daw. So, anong gusto niyong gawin ko, ma'am? Paki-monitor. Monitor lang naman pala. Hindi naman ako makapili siguro na magtuturo, di ba? So, ngayon, nagsirena na ng April 30, papunta na ng May 1. Punta ako ng headquarters ng Marines. Naka-formation doon lahat. Parang yung nangyayari no Marine standoff din, di ba? Naandun lahat mga tangke, lahat. Umiikot yung the late General Ladja. Ba't ka na andito? Hindi ka naman organic dito. Alis ka. Ikaw ka. Ako galing nga ng Palawan Pero hindi ako pinaalis. Sabi niya, Ariel, halika. Mainit pa yung pandisan, may kape doon. So habang nasa office kami, nanonood kami ng TV, hindi siya mapakali. Pero nung may tumawag, tinakpan niya, sabi niya, si Agi, sabi niya, referring to Governor. But since I was there, hindi siya makakommit or whatever, di ba? Yes lang siya ng yes, tapos pag-upo niya. Nung nakita na niya na hindi makapasok, hindi ma-breach ba ng mga realista, yung mga barricade na ginawa nila papuntang Malacanang, that was the time na nag-decide siya, padala yung mga Marines para i-protect ang Malacanang. So, sino ngayon yung fine dining ni PGMA at that time? Sila General Lorenzana, nagbo-boodle fight sila sa Malacanang Park. Yung Colonel Ariel Querubin at saka yung mga Marine officers, kami yung nakikipag dinner kay PGMA. Sabi ni Madam, Ariel, nag-usap na ba kayo ni General Braganza? Kasi they wanted to get me sa Malacanang. Ma'am, nag-usap po kami pero I'll be going to East Timor. Bakit naman? Sabi niya. Ma'am, may dagdag na 50,000 sabi niya, di ba may medal o valor ka, may ka, di ba? Tax-free allowance. Ma'am, kulang po. You should see my children, lalaki, di ba? O sige, pagbalik mo, dito ka na.
hindi natuloy yun kasi nag-volunteer tayo uli na ma-assign ng Basilan. Kaya nadali natin si Abu Sabaya. Right. Yan yung mga oo. kwento na all Once a soldier, always a soldier. Well- You'd rather be on field. Well, because Corina, soldiering is the only thing I know I can do best. Yeah. Soldiering with restraint. Ano po masasabi niyo na kasama na ang AFP sa ICI? Well, basta anything na mas makakapagbigay ba na kasi ang AFP may source din sila, may ISAF diyan, may makukuha sila. In fact, marami na akong nakakwentuhan na nasa Intel ba na they're willing to give information. Tsaka maganda rin yun para alam din ng hanay siguro ng AFP na may ginagawa ang ICI. Yes, ang importante kasi dito meron talagang lalabas ba na mananagot sa nangyari na to. Kasi ang taong bayan, kung hindi mo ipakita yung pagkaseryoso natin, yung pagka-sincere natin na ganito yung i-address yung problem na yan, mawawalan. Wala na nga silang trust Di ba 97% ngayon nung survey, Believe that there's a corruption. talamak ang corruption. Yes. Right. Si General Bronner, na ngayon po'y nakaupo as Chief of Staff, matatag ang kanyang paninindigan na siya po ay para sa konstitusyon, sa ligang batas, at hindi titiwalag mula sa administrasyon. Naniniwala po kayo? Yes, kasi nung nag-usap nga kami, sabi niya, Sir, gaya mo, galit na galit din kami sa mga nagnakaw, sa mga corrupt na yung nangyayari ngayon. So, yan ang sentiment ng mga rank and file naman, no? But we remain protectors of kasi di ba yung sabi niya, protector of the state and the people. And sa palagay po ninyo, the President could be credited for laying this all out. Sa totoo lang, siya naman talaga ang naglabas nung 15 kontraktor. Mahiya naman kayo. Yeah. So bakit siya pinagre-resign? Ano po sa palagay ninyo? Well, ang tingin nila kasi, it's all politics, di ba? Siya raw yung nakakaalam ng lahat na to. Oh, okay. Pero granting kasi siya nga pumipirma na Pero ikaw nga naglabas nito So, maari, posible na may immunity naman siya. O, kung ang mga ebidensya later on, sabi nga ni Senator Ping, di ba? Sundan lang natin yung ebidensya kung saan papupunta. No sacred cow. Ayun. Yun ang hinihingi ng taong bayan. Kaya itong ICI nga, sabi nga namin, nag-decide sila na closed door, sana naman i-open nila para makikita ng taong bayan. Wala ditong compromise, wala lahat. Kayo po ba nakikita ninyo yung diferensya sa pagitan ng halimbawa, mga contractors o mga DPWH, magbabanggit po ng mga pangalan ng politiko, Doon galit na galit kasi yung mga tao, yung halaga na involved at yung mga malalaking mga pangalan na sinasabi kasabwat. Pero yung diferensya po ng legal na kailangan patunayan in a court of law, according to the Constitution, at yung politika, which is, hindi, umalis na kayong lahat. Sabi nga ni Senator Cayetano, mag-resign tayong lahat. So ano sa palagay ninyo, at this point, should we adhere to what's legal? Do we have enough faith in the judicial system? That we should really be kasi kahit pa paano di ba? Sabi nga rule of law ganun. Kung dati mahilig tayo, extra constitutional or whatever na Ngayon nakikita na natin na may ginagawa naman sila, nag-iimbestiga sila. At kung titignan mo ngayon, yung atmosphere naman, it's all politics. Hindi mo na nga alam kung alin ang totoong news Kasi ang daming fake news, ang daming nagkalat. Kaya nga sabi ko nga kay sa Chief of Staff be more discerning. Be more discerning kasi I know na ito mga senior officers din natin na retired. Lahat yan may bagahe. Even sa amin noon, di ba? Remember yung Young Officers Union? Yes. We had to hindi man nag-break away kami, kundi kami nila, the late Danny Lim, kami nila Major Purganan, yung sila Dado Valeroso, nag-form ng Young Officers Union kasi at least yung mga junior officers, walang mga bagahe, pure ang intention. Hindi identified sa kahit na anong
Pangulo Oh, yes. and the political party. Yes. Ayun, okay. Was General Bronner ever bothered or ever tempted? Kasi may mga kwento din po na muntik na after September 21 ang revolutionary government, hindi lang natuloy. Ano po ba yung Marites na yon? Oh, well, meron nga raw, binabanggit nga, may 2 Medal of Valor pang kasama. Oo. But you know what? I signed as a member of the class kasi yung against ka ba, yung about corruption, of course, mamamayan tayo di ba? Kahit nasabihin natin na retired ka, na military, ordinaryong Pilipino na ganun din ang epekto sa'yo nung ginawa nila na pagnanakaw, di ba? So, yun yung aking na sentimiento lang na sana, yun na panawagan ko na gawin natin to pagkakataon natin na seryosohin ito. At malay mo, baka nga may palusot pa dito ipasok natin yung kasi isa rin ang dahilan ng bakit may corruption. Dynasty. So you are against political dynasties? Yes, of course. No. So ito yung ito yung pagkakataon na it's a blessing in disguise na binigay ni Lord na ganitong sitwasyon para mabago natin yung sistema. At tama ka. Sabi nga ni si PBBM naglabas nito, di ba? Na sabi niya, mahiya kayo. Well, he should be given the credit kasi inumpisan niya. Di ba? Hindi kaya talagang mas bibilibang tao kay Pangulong Bongbong kung sisimulan niya ang lehislatura na ipagbawal kasi this has to go through legislation to yung anti-dynasty law, which by the way, Yes. nariyan na pala. Nariyan na pala sa batas, wala lang implementing rules and regulations. Yes. Oo. O di makikita natin kung talagang seryoso siya na i-address ang issue about corruption. Tama kayo. Kasi even nga sa akin, sabi ko, as a legislator, for example, na ano pakialam mo sa mga project na yan? Di ba? Ba't kailangan kang, ako, kaya humahanga ako kay Senator Ping kasi hindi man tumatanggap ng PDAF niya. Pero, naku, mangyayari kaya yun given the constitution of membership in the lower house, even in the Senate. Magkakapatid silang lahat doon. So, hindi ko lang alam kung yan ay mangyayari. Is corruption a national security issue? Of course. Yeah. Pagka ganito na nagkakagulo na lahat at apektado yung natin, walang pinag-iba yan nung araw ba na yung drug menace has become a national security issue. Ganito rin to, corruption, the same thing. Sa palagay po ninyo, itong sinasabing nakaabang, hindi naman nakaabang, that's too strong a word. Ito pong posibilidad na magkaroon ng revolutionary government will remain a possibility? It will. No, kasi sa nakikita nga ninyo na ito yung mga paano maisulong, yung paano mapalitan yung sistema na yan. You remember there was a time during the time of PRRD, na he was willing to turn over yung sa revolutionary, remember, meron yan. At in fact, sila Senator Honasan noon, tinanong siya kung okay lang ba, para Kasi nakita na niya yung problema. Di ba? Balikan ko lang po bago tayo pumunta sa ibang bagay. Ito pong witness na si Ginoong Gutesa, bakit sa palagay ninyo hindi na bumalik? Bakit parang naglaho na lang siya? Well, hindi naman din kasi nag-resume yung hearing. Ayun. Yeah, hindi naman. Pero ito lang din para maiklaro ko lang kasi yun yung pinagmulan kung bakit lumantad yung pangalan ko na naman. I posted something sa Facebook na sabi ko nga, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. But in fairness, nagtanong-tanong ako maayos yung serbisyo niya. No? At hindi ko nga, ang nabanggit na lang na, sir, kasama natin yan ng all-out war. Di ba, battalion commander ka ng 1st Battalion. Assign ako ng 10th Marine Battalion, siya sa 4th Marine Battalion. So, sama-sama kami doon sa pag-assault ng Abu Bakar. Ngayon, member siya ng Marine Security and Escort Group. So, normal sa kanya, nung pinakita nga, just to discredit him na, na-assign siya, detail ni ganito, detail.
Siyempre, nung nasa active service siya, ang presidente nun was PRRD. No, normal, nagbibigay ka na hihingi sila ng mga security, siya yung nabibigay. So, it doesn't really mean na pro-Duterte siya. Kasi, nung nakakausap ko yung mga ibang kabatch niya, lahat ang usapan nila batch ha, sabi niya, wag kang magre-retract, wag kang kasi masisira yung credibility ng Marines. Hindi lang yung pagkatao mo. So hindi kayo naniniwala na magre-retract itong si Gutesa? Well, sana hindi. Okay. Pero kailangan niyang patunayan lahat. Patunayan, no? Oo, kailangan patunayan Na, lahat. yung kausap nga niya na isang kulang nga yung sinabi. May ganon? May ganon. Oh. Kulang pa nga yung sinabi. Oh, okay. Resign all. Palagay po ba ninyo, solusyon yun? Hindi solusyon yun. Parang nag-aano tayo na hindi ako Parang nangangarap ng dilat, Sino mauna ka? Tingnan natin kung sino susunod. Snap elections. Snap elections, ganun din naman yun. Kasi di ba, pag nag-resign lahat na yun ang patutunguhan. Sino yung nakaupo dyan? Magkakaroon ng election. Okay. So, ito pong flood control project problem natin ay isa lang sa napakaraming iba pa. So, ang nakikita ko pong posisyon ninyo ay hinahon muna tayo, pag-isipan natin mabuti and give our constitution and due process a chance. Pero kung kayo, at hindi po kayo tatayo bilang tatahol para sa isang revolutionary government, but what would change your mind? Yun nga yung sabi ko, there's always a tipping point. Even yung mga rank and file, o even yung nasa active, nanonood lang sila. Pag nakita nila, there's such thing as a critical mass. Pag nakita nila na maraming tao nagkakaisa, malay mo. Kasi kung hindi naman ipakikita kunwari ng gobyerno natin yung sinseridad nila para i-address yung problem na to, wala pa nga nakukulong. Dapat ilang buwan na . So dapat may makita ka na ginagawa talaga na action ba? Okay. Well, yun ang sabi ng ICI, malapit na. But looks like from the latest SWS survey of VP Sara and President Bong, may pagkakataon pa para gawin ang tama. Well, Kumbaga hindi naman sumadsad pa. Bumaba ng konti, but he's still in the 40s and VP Sara is in the, I think, 60s. So, siguro ito ay pwede pang maayos kung gagawin ng tama. well, ang sa akin kasi, ang sama na nangyari ngayon kasi, nag-polarize na tayo. Everything ba, even yung mababasa mo about corruption, lahat, may spin. You have to be more discerning. Kaya ako, pagka may nagpo-post na ganyan please validate your information kasi iba yung di ba? Iba yung motibo. Yeah, ibang motibo. Iba yung agenda nila. Yeah. Na tayo, masyado na tayong polarized. Sabi ko nga, ako nangangarap na lang na magkaisa. Malay mo, pag nakita ng rank and file na nagkakaisa na ang taong bayan, malay mo, di ba? Yun yung sinasabi ko na tipping point. Tipping point. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Colonel. Ang daming revelasyon. Parang gusto ko sumulat ng libro bigla. Sir, nasaan po yung libro ninyo? Nandun pa rin na siguro proper timing lang. Ano ba yan? Baka magkamatayan na lahat, hindi pa nalilimbag. Actually, paglabas ko ng kulungan, ang unang tumawag sa akin was the late Kichi Benedicto. Sabi niya, uy, ading ko, younger kasi, na ako, younger. Magkasosyo na kami ni Victor Rosario. Nagbo-volunteer si Derek Ramsey na Wow! yung sine. Sabi ko, Manang, nag-decide na kami na libro muna. Okay. Bago yung... Magpapapirma po ako sa inyo pag nalimbag na. Thank you so much, Colonel Ariel Querubin. Thank you very much. Salamat po.